Iban, ano ang pulso ng mga kaanak at taga-suporta ng mga biktima sa isinasagawang pre-trial ngayon ng ICC? June ng 5:30 p.m. dito sa Pilipinas, nagsimula na nga itong confirmation of charges para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon ay sabay-sabay na itong pinapanood ng ilang mga aktivistang grupo at ilan sa mga kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng Duterte administration. Panawagan ng mga ito sa korte ma-confirm ang mga charges laban sa dating Pangulo. Nagtipon-tipon na sa isang bulwagan sa University of the Philippines sa Diliman ang ilang mga militanteng grupo at mga kaanak ng mga biktima ng tinaguriang war on drugs. Ito'y upang sabay-sabay na saksihan ang una sa 4 na araw na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity. Inaasahang formal na babasahin ang mga kasong isinampa laban sa dating Pangulo. Mula 5:30 hanggang alas 6 ng hapon, nakatakda ang opening statement ng prosekusyon. Susundan ito ng 30 minutong break sa pagdinig. Para sa ikalawang sesyon, mula 6:30 hanggang alas 7 ng gabi, ihahain naman ang opening statement ng Common Legal Representative of the Victims o ang abogado na kumakatawan sa mga kwalipikadong biktima. Alas 7 hanggang alas 7:30, nakatakda ang opening statement ng kampo ng depensa. Magkakaroon muli ng 1.5 oras na break matapos nito. Para sa ikatlong sesyon, mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, ilalatag naman ng prosekusyon ang merito ng kaso. Sa kabuuan, 3 oras ang itatagal ng pagdinig. Kaninang umaga, 1 kilos protesta ang inorganisa ng iba't ibang grupo upang ipakita ang pagnanais na makamit ang hustisya para sa mga nasawi sa drug war ng Duterte administration. Para kay Nanay Sally na namatayan ng kapatid noong 2017, bagamat inaasahang matagal ang proseso, mahatulang guilty at conviction ang kanilang nais para sa dating Pangulo. Punong-puno po kami ng pag-asa na makakamit namin ang justisya dahil sa mga ebidensya din na inilahad at kitang-kita naman sa pamilya ni EJK na hanggang ngayon, emotionally, physically hanggang ngayon, dama namin yung sakit na dulot ng war on drugs sa pamilya namin. Samantala sa Kamara, inihain ng Makabayan lawmakers ang House Resolution No. 809 para hikayatin ang pamahalaan ng Pilipinas na bumalik na sa International Criminal Court. Ayon sa Makabayan Bloc, sa pamamagitan ng muling pagsali ng bansa sa ICC, nangangahulugan ito ng pagpapatibay sa reputasyon ng Pilipinas na kumilala at gumalang sa karapatang pantao, hustisya, good governance at rule of law. So, kailangan talaga na merong matatakbuhan ang mga Pilipinong naghahanap ng hustisya kung katulad ng nangyari dito ay hindi makakuha ng hustisya sa sarili nating mga korte. No, habang bulok ang ating sistema ng hustisya at ang makapangyarihan, ang mga nakaupo, ay maaring ikutan ito, ay kailangan merong international court na maaring matakbuhan para makakuha ng hustisya. Maging ang Akbayan Party List naghain din ng hiwalay na resolusyon na House Resolution No. 811 na may parehong layunin na muling isapi ang Pilipinas sa ICC. Pagbibigay diin ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, mahalaga ang papel ng ICC para papanagutin ang mga individual na patuloy na nakakalusot sa mga batas dito sa Pilipinas. Nakita natin na sa madilim na kasaysayan ng tukhang kinakailangan natin ng isang International Criminal Court para panagutin yung mga makapangyarihan na sa paglipas ng panahon, nandyan pa rin at entrenched in various institutions. June, bago magsimula itong Justice Watch, nagdaos rin ng maikling kilos protesta dito sa labas ng Atencio Libonao Hall sa UP Diliman. Pagkatapos ay nagkaroon naman ng maikling programa dito sa loob kung saan nagbahagi itong mga kaanak ng mga biktima ng kanilang mga karanasan at nagsabit rin ng mga litrato ng mga nasawi noong panahon ng drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod rito,
Tinugsa rin ng mga militanteng grupo itong anunsyo ni Vice President Sara Duterte, anak ni former President Duterte, ng kanyang pagtakbo para dito sa 2028 national elections. Ayon sa mga grupo, ito'y paraan ng bise upang kumuha ng kapangyarihan at umiwas sa pananagutan. Sa ngayon, tuloy-tuloy itong ginagawang Justice Watch hanggang 7:30 p.m. o hanggang second session nitong confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magkakaroon din ng Justice Watch bukas, 24, maging sa darating na February 26 at 27. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Jude. Ivan, mahaba-haba itong araw na ito para sa magkabilang panig. Sa kinabukasan naman, Ivan, ano naman yung lalamanin noong kumbaga hearing na ito? June, dito inaasahan natin na ipapakita ng prosecution at ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga merito ng kaso. Dito ipapakita yung mga bersyon ng facts ng magkabilang panig. Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez.